So, ito na naman tayo sa Mekos na yan. Hi! Mekos episode since you guys like it. And short lang, maraming tanong, maraming mapapag-usapan. We're gonna do it again. And sinabi naman natin, we're gonna do it again. So, ngayon, nag-prepare tayo ng 20 questions na try nating i-accomplish in 40 minutes, 5 minutes per question. So, unang tanong, ako na magme-Mekos nito. Alright, let's go! Question and answer. And hindi ko na explain yung mechanics natin. O explain ko pa. May number dyan, ako gabasa. Okay na yan. Pwede na yan. So, number 15, bro. 15! Ay, dapat pala, abot ko na lang sa'yo. Pipitahan ko ulit, gano'n. Di tayo representative ako. Yan, ikaw na mag-Mekos pala. Ang gulo. Okay. Uy! Huwag na. Ma-Alvin na naman tayo. Huwag mo yata. Nadala na naman tayo ni Alvin. Ay bro, binalik! Kasi yung 21 yan eh. May secret. Alright. Question. Okay. Nagsulat. Wala nang nagsulat. Okay, number 11. Ang tanong. Yan. Ikaw ay leader ng isang team na kumakatawan sa iba't ibang departments na may magkakaibang interest. Paano mo sila pagkasamahin? So, how do you unite yung magkakaibang departments? Paano ba yun? Yan. Ang alam kong expert dyan pagdating sa mga communities and iba-ibang klaseng mga departments ay ating pinakabatang membro sa Leeds Park. Siyempre, ang boss Jade. Boss leader Spark natin yan. So, leader ka ng team na kumakatawan sa iba't ibang mga departments na may magkakaibang interests. So, paano mo sila pagkasamahin pag-unitin? Jade. Okay. May mga instances ka ba na kailangan ganun? pa expound siguro yung pagiging united kasi kung unity lang, kung may pare-pares kayong goal sa purpose, united. Magiging united din naman kayo doon. Missile natin. Missile. Buti na lang, Iron Dome tayo dito. So, pasaway talaga. kung hindi camera, Focus ka sa goal. ayun, so, tama yung sabi mo, no? So, ano yung sinabi mo? Ulit. Yung point siguro dyan Baka yung is, chemistry. paano ko ba pagsasama-samahin itong mga to? Or it could be na bago pa lang siya. Yung bagong assign yung position, tapos all of a sudden you're leading multiple departments with different interests. How do you, bilang leader, how do you bring them together to work together? So, baka may mga tension, may mga conflict. So, siguro parang team building-ish question siguro to, na ano bang techniques nyo para mag-build ng mga teams na gano'n? Mag-synergize yung tawag nila. Mag-synergize yung mga tao. Magkaroon sila ng relationship, no? I think sa mga team building kasi nabubuo yun eh. Yeah, team building, maraming dynamics, maraming pwedeng gawin para mas ma-build yung trust eh. Kasi trust yung unang-unang gusto mong ma-build para mag-work together yung mga tao. And so, maraming mga pwedeng exercises about vulnerability, pwedeng mag-game sila, diba? Fun is always, everybody loves fun. Yeah. So, do something fun together. Yeah. Mag-video ka siguro yung sambong Pero yung challenge doon, bro, how do you parang jump from artificial harmony to actual harmony? Yeah. How do you do that? Malayo, It takes time. It's gonna take time eh. Siguro it will really start sa artificial harmony. Yeah, it's gonna really start artificial and that's how harmony. unti-unti natutunan nila, nakikita nila yung benefit. Kaya maganda yung So slow burn to, slow burn. slow burn. Oh, di ba Patrick Lencioni, di ba yung Illuminati? Smiles. Yung triangle. Una yung trust eh, bago. So,
kailangan maging maayos that at least there's a level of trust with everybody bago mag-build towards a deeper synergy and unity nung In short, kung may iba-ibang department, iba-iba silang klase ng tao, ang unang-una mong kailangan gawin daw, based sa book ni Patrick Lencioni, is to build trust. is to build trust. Right. And you also have to consider din, ano bang point ng ginagawa mo? Kasi baka naman di naman talaga dapat silang Correct. Trust. Tapos wala naman palang di agenda. ba? Wala naman palang kailangan pala barkada talaga yun. hiwa-hiwalay pala talaga sila dapat kasi iba-iba talaga Pinagsasama-sama yung mo. tapos pinagsasama-sama mo. Hindi naman nakakatulong. So, Tama. I think understanding also why you need to unite them. Is there something wrong? Clarity of or- goal. Saka natin tignan kung team building ba siya or let them. Yeah. Hindi naman kailangan lagi. Alright, next question tayo. Tatanong-tanong pa kasi. Next question. Oo nga eh. Nagalit. Oh, pili ka. Dahil dyan, bumili ka daw. Puntahan Number natin. Number two. Number two. Paano mo i-manage ang iyong team kapag may biglang crisis or problem? Paano mo sila aalalayan at bibigyan ng direction? So, remember the times na may pinagdaan na kayong crisis? Paano mo hinadel? Ang ganda yung ginawa ni ni President Zelensky. Ano yung ginawa niya? Zelensky, di ba? The Ukraine president. So, he was with the troops. So, may crisis. May war sila, di ba? Currently, they're on war. At war? On war? In war? Above war. Above war. So, they're currently, may gera sa kanila. And this guy, he takes the bulletproof armor. Nandun siya mismo. Iniwan niya, pinapunta niya yung family niya sa safe place. Nandun siya sa capital. Doon siya sa battlefield. Nasa ground siya. And this guy is a comedian, by the way. But then, currently, he's making impact with his kind of leadership. And that's being inside the crisis. Wait, comedian siya. Comedian siya, bro. He's an actor. So, wow. so para siyang kung dito sa Pilipinas, ang level niya, FPJ, gano'n. FPJ, hindi, comedian, Dolphy. Dolphy. Ganon. Hindi pa nga siya king of comedy. Ano lang siya? Bitoy siya, Bitoy level. Parang normal comedian. Ogie Alcacid, ganon. Ogie Diaz tuloy. Manager pala. Ano lang, normal comedian. He's not even above extra. Yeah. So, comedian, and then he took on politics. Nanalo siya. And then, natalo siya ata nung una, and then eventually, he was able to build his credibility, and now, he's the perfect guy for what's happening now. And yun, imagine mo, sobrang dami niya na-inspire na leaders. be with Galing. Be with them daw, yun yung sabi. Yeah. Yung presence mo. Presence mo is needed. Especially when there's a lot of pressure, di ba? Yeah. Imagine mo bro, yung eroplano pabagsak, tapos yung piloto sabi niya, everybody, ako po ay nagpapaalam na sa inyo, ako na po ay aalis. Dahil po pabagsak na po ang eroplano. Bye-bye. Bro, papanik na yun Ano lahat. nangyari yun? Thank you for Kay flying. Captain Sully ba? Thank you for Captain flying Sully. with Yung Captain Sully? Yung babagsak yung plane tapos na-manage ng mabuti ng Captain pilot. Sully. Yeah. There's a movie about it. I mean, yung president na... Ano ba yung... Air Force One ba yan? I mean, kasi yung example mo, perfect, na yung mismong captain, yung... Yeah, you should be Oo. inside the And crisis. nangyari siya recently. Felt. I think Iran ba yun? Iran ba siya? Ukraine. Hindi. Another... ibang kwento daw to. Oo, another... Hindi ko alam ba yung current news na yan. Nakalimutan ko. Infinity War. Anyway. Pero tama. Yeah, imagine the pilot, di ba? I think George Bush ba yun? Yung sa Hurricane Katrina. Maganda yung review sa kanya. And then, Hurricane Katrina happened. Tapos hindi siya present dun sa yung aftermath ng tragedy, ng disaster. Wala Bumaba siya. yung rating. Yeah. Bumaba na doon na nag-start yung Yeah. Lagi naman ganun. Basta the leader is absent. Eventually, it is felt. Parang, your presence is always felt when you're around. Correct. Especially in crisis. Tsaka, kahit hindi siguro ako crisis, I mean, having played team sports, for so long, yeah. crisis is is the last 5 minutes, tas tayo pa rin yung ball game, Crunch diba? time. Crunch time yung crisis eh. And it doesn't help kapag crunch time, naninisi ka pa.
Diba? It doesn't help pag crunch time. Libre ko eh. Yung gusto mo mag-evaluation ng habang nagka-crunch time, di ba? Hindi. I think you have to be clear with what needs to be done if Tama. you're that leader and it's a critical moment. Then be clear with what needs to be done. Kailangan there's so much clarity at that time kasi magulo na lahat eh, di ba? High tension, high pressure, panic yung mga tao. The last thing they wanted to hear is blame, accusations. Correct. What they need to know is what needs to be done now. And that's the easiest thing to do. To blame somebody for what's happening. Of course. Diba? Parang dali kasi nun eh. Kunyari, may pumalpak. Ikaw kasi. White fingers lang. Oo. Pero, kailangan mo talaga. Kung may problema na, yung sinabi mo na to before sa isang episode, bro. Sabi mo nun, wag mo nang i-blame. Kasi durog na eh. Madudurog yan lalo. Correct. Yeah. Alright, next question. Kikinig ako sa iyo, Jade, ha? Pass bro. Okay, bro. Number 1. 1. Okay. So, Pinabalik mo ba? Hindi. Kala ko pinabalik. baka ulit-ulit pala yung sinasagot natin. Eh. Parang paulit-ulit. Hindi natin kasi alam. 21, Question. 1, 2. Number 1, paano mo kakausapin ang isang member ng iyong team na laging nalilate? Uy! Okay. Ano ang pwede mong gawin para matulungan silang maging mas effective sa work? Sabayan Ganda. mo sa jeep. Late ka din. Late din ako eh. Akala ko sabayan mo gumising. So, pwedeng deadline, pwedeng Late sa task, punctuality. late sa commute, and paano kayo dyan, bro? Di ba may levels of disciplinary action? Yung una Uy, yung... pinalo na agad ni Jid. Hindi, I mean, hindi mo naman agad-agad bibigyan ng sanction. Yeah. Yung una, bubugbugin mo muna. Papaluin mo ng dos por Sa dos. reminder. Kukulong mo muna. Sa reminder. And then second, yung maglalagay ka talaga ng specific na time kung anong oras dapat. And then third, kapag di talaga sumusunod, yung may sanction na either. Siguro, di ba may bawas naman sa sweldo yun? Siguro walang pakialam sa sweldo yung member na yun, kaya okay lang sa kanya malate. Pero yun, siguro go through the process of reminder and then later on, kapag wala talaga, mag-implement na ng disciplinary Ganun action. siguro ka-importante talaga yung systems, no, in place. System. Kasi if it's not in place, alam mo yun, parang bigla kang gagawa ng rule. Tapos hindi naman napag-usapan. Kung hindi napag-usapan, tapos biglang ginawa mo, parang tinitira mo siya. Di ba? Yeah. Ganun yung mangyayari. Correct. Pero, kasi minsan yung rules parang, boring kasi, di ba? Pero, safety net pala yan ng mga leaders. Protection yan. Protection pala yan ng leaders. Pero ang boring kasi talaga ng rules, di ba? Yeah. Minsan. So don't expect something that you have not talked about yet. 'Di ba? Na nag-expect ka na dapat alas 8 nandito. Wala naman palang pinag-usapan na alas 8 pala dapat. May personal expectations ka pero hindi siya communicated all throughout the organization. Yeah. So Ewan ko kanino ko narinig to, ba kay Pastor Rob, kay Rui, or kung kanino man. Over-communication is always better than kay Rui. Than nothing at all. I mean, so communicate. Correct. I think Systems in if place. I can add, talk to the person muna talaga. Try to discover. Kasi again, tayo yung leader, we're supposed to serve them. Yes, we're demanding them to be on time, to be prompt with the deliverables and all. Pero bilang leader, because I want to serve you, okay, can we sit down? What's happening? Yeah. Diba? Kulang ka ba sa pamasahe kaya nag-aantay ka ng... Kasi bro, di ba yung parang galit na galit ka na? Tapos biglang, boss kasi, mahal kasi yung Grab pag gantong oras itong oras lang. Yung Nagabang pa ng nangyari kasabay pala, pala yan. nakuha yung phone niya, tapos ninakawan niya yung nanguha sa phone niya. Diba? So, it will not hurt you. Although I know it's an extra step for a lot of leaders kasi parang Kailangan mo na yung military. Ikaw na nga nagbabayad nung profit salary pa to. niya and all that, iintindihin mo pa siya. Pero- Ganun talaga. pero sit down and figure out. Now, if it's an issue, baka pwede mong isolve for the person para mas ma-serve siya. Right. Kung ano naman, kung hindi, then baka naman attitude or character na kailangan i-address. Naalala ko nag-work ako sa corporate.
So, flexible naman siya. Basta, kung anong oras ka pumasok, Ganun bilang oras ka rin ng uwi. 8 hours. bilang ka ng 8 hours, doon ka uwi. So, ang una, 8 o'clock ako pumapasok. Hanggang sa nalilate na ako, 9 na ako dumadating. So, kinausap ako ng manager ko. Sabi niya, ano bang gusto mo? Gusto mo bang adjust natin yung oras? Sabi ko, sige po. 9 o'clock ka na lang. Total, 9 o'clock ka naman dumadating eh. So, nag-work naman 1 week or 2 weeks and then later on, 10 o'clock na ako. So, sabi niya, ano ba? So, adjust ulit natin. Actually, ako na natin nag-request. Pwede ba adjust ulit? So, 10 o'clock. So, nung 10 o'clock na, hindi ba? 11 na ako dumadating. So, Sabi ni boss, wag ka na kaya pumasok. pero yun nga, hindi ko naman sinasabing kasalanan. Ito yung alamat ng work from home. Alam mo na, work from home ka na lang. Pero walang bayad. Pero yun, tama yung sinabi ni Pastor Rob. Kasi parang, ang in-adjust yung yung oras lang kung kailan. Parang, total, 9 o'clock ka na pumapasok. Sige, 9 o'clock na natin. Pagbibigyan kita. Hindi nalaman kung, although hindi ko sinisisig na kasalanan niya. Kasalanan ko pa rin yun. Tardiness yan eh. Pero, kung may magandang usapan, hindi naman yung traffic ang nagpa-late sa akin eh. Siguro yung hindi ko na nakikitang reasonable pa yung pagpasok ko, hindi na ako driven. Purpose na pala. Wala na, hindi na ako motivated. Bawasan yung sweldo ko. Okay Mindset lang sa akin. Hindi na ako na-hurt. Demotivated na. So, mas malalim. So, maganda nga yun. So, I think yun yung yun yung isang magandang gagawin. And then, or later May on magandang naman, tanong yun. How do you motivate a motivated person? Di ba? Hirap nun, bro. Pwedeng topic yun. Pwedeng topic Motivation. yun. Motivation. Totoo. Maligo ka lang daw. Pero sabi naman ni Gary Vaynerchuk, 'di ba? So hire fast but fire faster. So kung medyo masakit Talaga yun. si Leadership Gary call V. talaga yan. Tindi talaga nito ni Gary V. Gary V talaga, Mr. Energetic talaga yan. Hindi natutulog ang Mr. Diyos mo. Pure Energy. Kaya faster, Mekos. faster. Vegas na yan. Vegas na yan. Number 14. 14. Gary V talaga. Gary V. Mr. Pure Energy talaga eh. Ikaw ay nagli-lead ng isang team na may mababang moral at mataas na turnover rate. Sakto yun, demotivated. Ito na. Paano mo babaligtarin ang negative atmosphere? Magpalit ng team. Maligo kayo lahat. Magpalit ng team. Grabe. Ikaw, Kuya RJ, parang sakto yan sa nature ng business. Yeah. Nangyayari yan. Lalo na sa sales, bro. Ang hirap, di ba? Especially pagka loose streak ka lagi mo hindi na-hit yung target, hindi ka nakakabenta. Ang bilis talaga kasi ng mundo ng sales, bro. So, very familiar ka sa demotivation and motivation. How do you handle this kind of situation? Talagang isa sa mga everyday challenges. Nakikita ko yung isang kumbaga non-negotiable is kailangan every week or at least every month may sineset kayo na goal sa organization as a whole and individually. Kasi makikita mo na floating isang tao kapag meron ka na sinet na goal for the team pero hindi niya alam kung paano siya magko-contribute. Number one, doon niya na-realize na wala akong value dito sa organization na to. And number two, hindi ko rin natutulungan sarili ko. So, and then you set a goal na may kumbaga positive high expectations. Not so much na hindi niya kayang maabot yun. Like, yung unrealistic na. Yung, it will require pa rin a stretch, a certain puyat, a certain sacrifice or compromise. Pero, hindi siya masyado malayo doon sa history niya. Ganon. So, when you set a goal, wag naman yung pamatay goal. Titignan mo yung history niya. And then, ito yung normal mo, stretch natin ng konti. So, importante na kilala mo pa rin yung team mo. Kasi, syempre, individually, iba-iba ng, ng personality, iba-iba ng paano mo sila motivate. Ganun pala, bro. Yeah. Tsaka kaya importante yung, para ma-set yung mood ng buong team, individually, meron silang goal,
And then nakikita nila paano siya mangyayari Contribute. kapag nakahit natin itong lahat. Kasi pwedeng nakuha ko yung sarili kong goal, kunyari sa mundo ng mga may quota, kunyari cars, real estate, nahit nila yung quota nila, bahala na ibang team. Ako nahit ko na eh. Yung sineset natin, kapag na-hit mo yung goal mo, congratulations, pero hindi pa tayo tapos as a team. Ano yung pwede mo pa i-contribute sa kasama mo? Nice. Naalala ko lang bro yung TV series na Ted Lasso. I don't know if you have seen Ted Lasso. that TV series. One of my favorite TV series. This guy, coach siya ng football, American football. And then he was hired By a soccer team. for a soccer team sa England. I mean sa UK. Particularly para sirain yung team. But this coach, sobrang positive niyang guy eh. So sobrang ano siya, yung parang hindi mo siya sobrang motivated niya lagi siyang masaya. So yung team, ang gulo-gulo ng team. Demotivated, wala silang pake, lagi silang talo. And soccer is a big thing sa doon sa lugar nila. So how did this guy turn it around? Nagsimula siya knowing them individually, intentional. Different stories niya. Different. Mga Yung tao. team owner, ang kwento kasi nun bro, yung team owner, meron siyang asawa, lalaki. So, ngayon, naghiwalay sila, may bagong babae yung team owner, kinuha niya yung soccer team ng babae, kinuha niya dun sa lalaki. So, ngayon, siya na yung team owner. So, ngayon, ang goal dahil sobrang precious nitong soccer team na to, dun sa lalaki, ang goal ng babae, sirain. Ang goal ng wife niya. Yung wife niya, Oo. nung ex-wife niya, sirain yung team. By hiring. Kaya niya hinire yung isang football coach. Kaso, si Ted Lasso is a different kind of guy. So, Hindi niya alam yung rules ng soccer. Hindi niya alam yung rules ng soccer. Sobrang positive niya. And it turns out, even Ted Lasso is experiencing something sa Family life life niya, niya. sa family life niya. Sobrang ganda ng episode, sobrang ganda ng TV series. It talks about motivation, talks about being a good coach, mentor, and really just adding value to people. And he turned around the team by being intentional. Ito yung parang medyo kailangan mo talaga maging... I think this is what separates good leaders or good coaches from normal coaches. Kasi, like, you'd see NBA teams, di ba, go through a period of Drought. Yeah. And then still make it to the playoffs Yeah. because of this one coach. Kasi body language mo, yung mga non-verbals mo, Correct. yung mga Kasama sinasabi mo, binabasa, because ikaw yung leader, ikaw pa yung nagsiset ng temperature ng room eh. Diba? So kung ikaw, demotivated ka na, GG. Pero GG. kung ikaw lalaban pa, Laban. kaya pa hatakin eh. Nagsisimula talaga sa leader. Yep. Good. Alright. Another question. Mabilis ang mga pangyayari. Okay. Number 13. Uy. Okay. 13. Ang project na hinahawakan ng iyong team ay nanganganib na mahulog sa oras. Ano ibig sabihin? Siguro hindi ma-accomplish. Alright. Yeah, okay. Mamiss na yung deadline. Ah. Paano mo a-actionan ang problem at paano mo ito ibabalik sa target? So, paano mo i-align yung project na... So, crunch time na naman. Clutch time. Oo. Paano nga ba yan? Ang hirap yan, lalo na kung yung project mo, kunyari, nuclear bomb, di ba? Open. Paano magagawin yun, di ba? Clutch time. Meron tayong isang episode nun na yung may nag-observe, tapos in-apply nila yung na-observe. Yung, ikaw ata yung nagsabi ng kay Elon Yung Musk. kay Elon Musk. Yeah. I think it was mentioned. Pero, paano nga ba yun? Clutch time, gusto nating ma-meet yung goal natin. Pasok pa rin to sa sales, bro, I think. Yeah. Anong pinaka-the best gawin para yung mga team players mo mag-perform? Ano usually ginagawa mo, bro, pag ganyan? Sige, sa amin, so, lagi kami may deadline. So, may company's deadline, meron kang sarili mong target din. Ikaw bahala sa sarili mong target. Pero pag company deadline yan, hindi mo pwede i-move yan. So, ang tip ko lagi sa mga sa members ng team ko is darating talaga yung time na yon kasi hindi mo alam kung saan ka gumagaling. May mga taong mas magaling sila
bigay mo yung project ng 2 months, gagawin pa lang nila, 2 weeks pa lang, ginagawa na nila. Pero most people, gagawin nila last 2 weeks. So pag dumating yung time na yon, of course, mas maliit na yung oras na kaya mong ma-convert yung ano. Oo, pero ang question is, meron ba nakagawa? So kung meron nga nakagawa ng first 2 weeks, definitely may kayang gumawa din nun on the last 2 weeks. Importante lang is, May nagtatrack. yes, may nag-track and you have to show up. Kasi the moment na hindi ka mag-show up, wala kang extra knowledge from na makukuha. Like, you can't solve the same problem with the same mind that created it. So, you have to make sure may ibang perspective na magbibigay siya ng input. Kasi kung ang alam mo lang is basic, hindi siya mag-work on the last 2 weeks eh. Yeah. Basic would work on the first 2 weeks. Yeah. Okay? Intensity lang. Pero yung last 2 weeks, ibang game planning na yon. Meron Iba ka na na. yun. Kailangan Clutch mo na na yun. resourcefulness nun, di ba? Right. Sa inyo, may mga deadlines ba kayo and how do Rob, you... you were in oil industry. Marami sigurong clutch time dyan. Mga moments na kailangan mag-decide ng ano. Paano yun, bro? May mga gano'n ka bang experience before? Medyo ano to eh. Medyo pag crunch time kasi, you want the star players there. So, ikaw, yung leader ng team na yon, kilala mo yung team mo. Kilala mo sino yung mga tao nagpa-perform best pag crunch time. And so, while we don't want that happening all the time, pero because this looks like an emergency, Ilabas ng Alpha Squad. then ilabas mo na yung ano mo, yung starting 5 mo. Try to fix the game, bring it back to where it should be, and then on the side, you're looking at the others na Nice. kasi kailangan pa nila ma-motivate eh. Kasi ang tendency naman, Hindi natututo sige, yung kayo iba. na lang. Ayan pala yung, ayan na. Ano na sila, nade-motivate naman yung mga hindi na napipili Yeah. on a crunch Correct. time. So, yun lang, minamanage mo lang yung tension nun na, okay, you still have to be part of the game. You still have to be, and also, you wanna figure out, baka naman may problema lang na kailangan i-solve. Kaya siya na-derail. So, baka may problema na kailangan i-solve, kaya siya na-derail, na pag na-solve mo na yung problema, babalik na siya sa on track. So, either it's an issue that needs to be solved, or medyo kailangan may magbit-bit talaga para ma-bring siya on track. So, sometimes it's a resource May issue, tank. sometimes it's a systems issue. Gusto ko rin matanong si EJ, he was in trading before and there's a lot of Trading, yes. crunch time. lang Yeah, ano yan, bro? Real-time changes. Up and downs. Up and down. So, was there an experience before that eto, nakita mo on hand ba and how you manage your team? Paano ba yun, bro? May ganun ba? Wala, hayaan mo na lang malugi. Ganun talaga. May lugi, may manalo. Bagay. Acceptance na pala, no? Some Acceptance. people just wanna see the world burn. Ganun kasi mahaba yung PC. Tapos move on na lang agad. Walang crunch time sa mga Hindi, PC. Panic. Hindi, kunyari basketball It's team, di ba? organic. 40 wins ka, 0 loss ka pa. Kahit matalo ka isang beses, okay lang. Oh, it won't affect your status. Yun siguro yung ibig sabihin ni Jade. Or In-explain. Hindi. Nagjo-joke lang ako. Ang kulit eh. Anyway. Siguro sa akin more on preventive kasi Yes. since nabigay naman na yung mga points kung ano yung gagawin kapag crunch time na, I think doon ako mas nagsaside sa preventive kasi ako yung kind of guy na Ayaw mo nagkakram. yung 2 weeks, yung 2 weeks pa lang magsa-start na pagkabigay. Wow. And Nice. kasi Sana all. Sana all. Pareha kayo ni Grace. Si Grace ganyan. Ako 2 days. 2 days. hours. I'm the... mas malala pala. At least ako 2 days. Kaya 2 hours, mas malala. Doon na magpapanik ka. Parang pagalingan eh. Parang, Wala ka sa lolo ko. ilang oras ba yung kailangan talaga para matapos to? Tapos doon ka gagawa. Efficient. Yeah, Ano no. doon efficient? Efficiency lang. Ilang oras ba ang kailangan? Kaya alam mo yung mga procrastinators kasi alam nilang orasa yung sarili nila eh. You know it when you smell it. Kaya to 2 hours. Ayan.
O ito, 10 minutes. Kaya pa to. Ilan to? Kaya pa yan. Kaya pa yan. O, ito na. Ikaw. O, bro. Yan na, bro. So, nagmamadali. Ito. Number 19. Ang iyong company ay nag-expand at kailangan mag-hire ng mga bagong members ng team. Ano ang iyong plano para masiguradong maayos ang kanilang pag-hire? Ooh. HR. And so, Hiring the dream team. I read na the reason why ang gagaling yung employees ng mga I forgot the exact company pero it's because they invest in their hiring process. System pa rin. Oh, you wanna make it difficult for people to get in. Para sure ka na filtered sila bago sila makapasok. And dahil filtered sila bago sila makapasok, they are always, most often, the right fit for the job. And because they're the right fit for the job, mas less yung pag-exit nila ng maaga. Malaki yung margin for error. Yeah, kasi Ganda. nga, dahil na-filter sila ng maayos. Although, syempre, when you think about it, kailangan medyo competitive yung ino-offer mo. Kasi sino makikipag-away dun sa filters mo kung Ang ganda 5,000 nun. lang ino-offer mo, makapag-filter ka sa amin, kala mo, di ba? Pang Miss Universe. Hindi, wala. Okay, next question. May gusto ba kayong i-add doon? I think okay din yan. Ang dami na dagdag. Ito. Ang tanong na natin yung nagtanong sa atin sa yung sa number page 21 natin, ba? number 21, bro. So from Trops, ano yung tanong ni Ay, hindi ko Trops, bro? nasulat Hindi mo na. nasulat. Ito, bro, ang tanong ni Trops. What do you consider the most, iba pa. What do you consider the most difficult decision a leader has to make in their job or role? From Trops Sunny. Yeah. Shout out to Trops. Shout out sa'yo, bro. So, the most difficult, The decision that you have ever made as a leader daw sa isang job. So siguro personal experience na lang, share tayo na. Sa akin, it's knowing when your time's up na. ganda. Kasi you still, at least in our context kasi, As pastors. as pastors, we want to empower the next generation. And the more you stay in a position that you're not supposed to be in, you're filling up a spot that should have been filled by somebody else. So, parang knowing na, okay, tapos na ako dito. So exit strategy. Exit strategy. How do you know when the time's up for you, and how do you do that? That was hard kasi I was coming from campus ministry, tas nagpunta ako ng a local church. So, yung shift na yun for me was very difficult because I loved campus ministry. I loved to, Yeah. diba? Pero I had to do it. So, mahirap siya. I think yun for me, yung kailangan ka mag-exit. Siguro supportahan ko yung sinabi ni Pastor Rob. Hindi naman sa experience ko, pero one thing din na takeaway ko sa Hamilton, yung kay George Washington. Hindi ko alam kung naalala mo yun. Yun yung time na si George Washington, merong from other party, may nag-rise up. And yun yung opposing, ayaw nila ni Hamilton yun. Si Alexander Hamilton, si George Washington. Kontra sila doon. Tapos, etong si Alexander Hamilton, sinasabi niya, George Washington, ito na may nag-rise up na against us. Anong gagawin natin? Tapos si George Washington, surprisingly, yun pa yung time na instead na Lumaban. i-extend niya yung time niya, nagsulat siya ng exit letter. Kasi ang sinasabi niya naman kay Hamilton, itinuturo natin sa kanya yung hardest lesson to be ever taught by a leader, and it is when to exit. So, Nice. sobrang galing nun. Pareho kayo mag-isip ni Hamilton. Hindi, actually si Hamilton yung rarara. Ayaw niya. Si Hamilton to yun. Kaparehas mo si George yung Washington, George bro. Washington. The first Sobrang president. galing. Grabe. Sobrang galing. Stig talaga. Pero yun, mahirap nga. Hirap nga. Ako kasi hindi pa ako naging leader eh. Grabe naman. Grabe. Exit. Ano ba mahirap na decision?
pinakamahirap na decision na ginawa ko bilang leader. Hindi ko lang maisip ngayon eh. Sa leadership, Leadership. kung nag-lead ka ng worship or something. Yung kuya ko nag-decide kayo magkaanak. It was an easy choice. It was an everyday choice, bro. So, yung magkaanak kami, bro, everyday ko gusto yan, bro. So, Kasi di ba sobrang, di ko alam. living in a world that's so, Di ba ibang tao nga yun na nila magkaanak? Actually, yung ganong mindset, I think, is more for younger people na meron silang thinking na ba't ako maglalabas ng anak sa mundong ito, sobrang fallen. Oo. Ang daming gulo. Ako nga, sarili ko, di ko pa maayos. And all this and that. I think that's really an issue for the younger, young adults. Talaga. Totoo naman kasi, di ba, ang hirap mag-rear ng isang child. But I guess for me, I was actually really excited na magkaroon ng sarili kong anak. Kasi ito na talaga yung ng discipleship, bro. I was looking at it that way. Ito, kung meron mga akong legacy, tinatanong ko yung asawa ko, anong legacy ang gusto kong maalala sa akin? Gusto niya maalala daw ay ako ay isang ama. Wow. So, yun lang, bro. Talagang it was the easiest decision for us, for me. Especially for me. So, actually, si M yung mas struggle kasi nga, sa kanya naman, she was also thinking that way. Paano? Hindi pa nga, ang dami pang gagawin, ang daming mababago, and all this and that. And ako yung guy na, hindi, kaya natin yan. We can do this together. Kasama naman tayo eh. Diba? And of course, there's the community around you helping you out. So, sobrang na-appreciate namin na sa Victory Group namin, there's people ahead of us na meron na silang anak na 11 years old, may anak na sila na 4 years old, tas kami, baby pa lang. So, sa kanila, yung mga hirap namin, chicken lang yan, lava yan. Tas, sa amin, pag naririnig namin yun, sige, kaya pa pala to. So, I guess, hardest decision, it was the best decision ever. Grabe, ano pa, Napaganda pa. Napaganda pa. Okay, so Last. bro, kaya pa to. Okay. Sino dumukot kanina? Ako, ikaw naman. Tapos bigay mo sa kanya. Pa yan. Alright. Sige mo ikaw bro. Last. Number 3. Okay. Number 3. Ay, maganda to. May 2 members ng team na nag-aaway. Yun. Paano mo sila mapapagbati at mapapagbuti ang moral ng buong team? Buong Ay, team. naging topic natin to Naging last topic time. tayo. Manood ka nung Topic next. yan. Oh, last ka na. Kakagatin mo lang, pakitaan mo lang. Na-release na ba pangit. natin yun? Pakitaan ng Na-release pangit. na natin yan sa Mekos din Part yun. 1. Yes. Oh. Sino ba nagsulat nito? Salvina. Ulitin natin. Number 4. Marang na yung number 4, hindi pa? Hindi pa. Biglang nag-resign or nag-quit ang isang mahalagang member ng team. Anong plano mo para mapanatili ang samahan ng team at ma-boost ang drive nila sa work? Oh, ganda na. Parang ininda nila yung pag-alis. Parang nasepang of course. sila. Oo. Sepang. Yung ang ko sinasabi sa lahat ng members ng organization ko is lahat ng gagawin nila, ng decisions nila, yung pag-absent nila, pagiging present nila, or yung hindi nila pag-hit ng target na hindi dahil sa mahirap masyado, dahil lang umayaw ka. So it affects yung next na teammate mo. Yung huling mo nakausap, it affects yung nagiging decision mo. Yung absence mo, felt pa rin pag di ka nag-a-attend. So, yun. Anong ginagawa ko pag ganun? Ito isa sa challenge. Yung processing ng pag-quit nila. Kasi ang ayaw mo mangyari yung, ay, pwede palang gawin yun. Ayaw mo yan eh. Kasi Magka-idea sila iba na yung culture na gusto mong, hindi tayo quitter dito. Hindi tayo bibigay sa ganito lang mga task. Pero pag may nag-quit, parang, ako lang gusto ko na mag-quit eh. Yun yung reality. Mahirap kasi talaga. Lalo na kung star player mo yun. Yeah. So, yun yung processing importante na yes, it happened sa kasama mo, pero it doesn't necessarily mean na sa Eden kailangan mangyari. Nandun pa rin tayo sa conscious and sa intentionality ng mga decisions natin.
Ako, add ko lang na every time there's an addition or subtraction, nare-reset talaga yung chemistry ng team. Ooh, ganda nun, ha? Every time. Like, you bonded na kayo together, get a new person in, reset ulit yun. You're gonna have to reconfigure everything. Parang molecules tsaka atoms yan na pag may nadagdag na isa, May bagong compound. iba yung reaction. Huwag kang mag-assume na okay lahat agad. So, don't assume na okay lahat. Don't assume na may isang nawala. Ay, hindi natin mararamdaman talaga siya. And so, bilang proactive the leader, you're already putting steps in place para lang ma-make sure na, yun nga, you're processing people, you're helping them understand why this is happening, you're giving a proper context of why this happens. So, I think it's wise to assume every time na pag may nawala, Yeah. I-process muna. i-process bagong chemistry talaga siya. Kailangan mo ayusin ulit yung Usually chemistry. pag ganun, dinner agad eh. Okay na, parang wala nangyari. Oo. Wala naman. Yeah. Anyway, let's wrap it up. So guys, ano bang napulot nyo sa session natin na yan? Meron ba kayong one takeaway na gusto nyo pang i-share for one more time sa ating mga viewers? Well, sa akin, when you become a leader and when you feel na leader ka, actually leader ka, kahit hindi mo isipin na leader ka eh. Very situational, iba't iba yung klase. Parang DNA siya. Iba-iba siya sa iba't ibang tao. And yung mga ganitong situational na, yung mga situations, mga challenges, you have to make sure na napag-isipan mo mabuti kasi your decision will affect yung buong team. So pag may issue within members, may issue within you, may issue within the whole organization, it will be something, it's always something na parang make or break situation para sa leadership mo. So, yun lang. Improve your leadership, ask around kung paano nila ginagawa, and makinig sa Lead Spark. Yun ang magandang di ba? Topic. Kayo, anong mayroon ba kayong few words to close? Ang exciting lang nung ang daming tanong about leadership. Kasi hindi talaga mawawala yung tanong sa pagiging leader. And I think kapag nag-stop ka answering questions, doon din nagsistop yung leadership kasi you're no longer interested in solving problems, navigating or facilitating people. Ganda. So, I think we never stop growing in our leadership when we don't stop asking the right questions about it. So, yun. Tanong lang kayo para hindi na Stay kami curious, mag-GPT. sabi nga Stay dito. curious. Stay foolish. Yeah, stay foolish. Sabi nga Steve ni Jobs. Steve Jobs. Stay foolish, stay hungry. That's it. Yeah, oo. Yeah. Meron ka pa bang gusto niya? Okay na. Okay na. Alright. Yeah, yeah. So that's it for our that's it for our episode. Salamat. And again, if you have a question, please drop a message. please. We appreciate that. Si kay Trobs na nagbigay ng message. Salamat, bro. Salamat sa'yo. And we welcome kahit ano pang tanong yan. Kung leader ka, feeling mo magkakamali ka, okay lang yan. Magkamali ka. And then, move again. Tapos makinig ka ng Lead Spark. May matututunan ka dito. Yeah. Sana may matutunan ka dito. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Thank you. Thank you.